Hello, hello, hello mga Inday! Kumusta naman ang lahat? Nakakaloka! Ay nako kan, huwag ka nang tumawa ng sobra-sobra, Day. Baka sabihin na naman may ginagaya kang vlogger. Charis, nakakaloka. Diba? Magko-comment na naman si Kuya na may ginagaya kang vlogger at fake lang yung tawa mo. Kakaloka, no? Pero hayaan na natin. Okay. Off ko ngayon, pero mag-OT ako ngayong mamayang 3 o'clock. Nagkakape lang ako ngayon, nagbe-breakfast, kakagising ko lang. Anong oras na ba kayo? Nasa 7:45 or 7:50 na. And then after ko mag-breakfast, pupunta lang ako ng gym. Siyempre, para mag-watch ng mga American boys doon. Charis! Anyway, pasensya na kung para sa inyo is napaka-fake ng tawa ko. But anyway, ganun talaga yun. Wala na kayong magagawa doon, guys. Nagbe-breakfast lang ako ngayon at Chick-fil-A chicken tsaka itong multi-grain na bread na nabili ko sa Myers kahapon nung nag-grocery kami ng best friend ko, Charis. Anyway, let's talk about retrogression. Ang dami-dami na namang nalungkot, guys, ng bonggang-bongga, as in super. Kasi hindi daw gumalaw yung retrogression. hindi siya gumalaw, as in kung ano yung priority date nung last month, nung September, ganun pa rin yung priority date ngayong October for the visa bulletin of siguro November visa bulletin. Kasi early nga silang naglalabas eh. So yung visa bulletin for November, nilabas na nung October ngayon. Ay, October. Yung ano ba yan? Napakaano mo talaga kan. Yung visa bulletin for October, nilabas na ngayong September. So pareho pa rin yung date. Parang December of something. 2021 ba yan? Parang December 2021. Ayun. So, ang daming nalungkot, Day. Ang daming na-frustrate. Itutuloy ko pa ba yung American dreams ko? Meron pa bang pag-asa na makapunta ako ng Amerika? Ilang years ba yung processing? Isa lang masasabi ko, mga Inday. Nakakaloka! Nagmamadali yarn. Day, wag niyong madaliin yung pagpunta dito sa Amerika, Day, kasi sabi ko nga, paulit-ulit kong sinasabi na hindi nagtatapos yung American journey mo pagdating mo dito sa Amerika. So, sulitin mo yung panahon na nandyan ka sa ibang bansa. For example, nasa Middle East ka, Dubai, Qatar, Saudi, para i-enrich pa yung mga experience mo, Day. As in, para pagdating mo dito, petiks ka na lang, mga Inday. Hindi ka na yung parang kinakabog-kabog ng mga ibang American nurse dito, mga Inday. Kasi kung marami kang alam, pagdating mo dito, saan ka na lang mag-a-adjust? Sa driving skills mo. Kung marunong ka nang mag-drive, di ka na mag-a-adjust doon. Maybe mag-a-adjust ka sa language. Pero ang pinakamahirap talaga, na pa-adjustment is kung darating ka dito nang walang experience at syusyunga-syunga ka. O kaya yung parang magde-declare ka ng mga 15, 16, or 18 years of experience sa isang maliit na hospital. Tapos mag-work ka sa isang level 1 trauma center dito sa Amerika. Tapos wala kang kaalam-alam. Hindi mo master kung paano magtusok. Wala kang kaalam-alam about mga, kung kunyari nasa ED ka or nasa ICU ka, hindi mo alam yung mga titratable drips, yung mga lahat. Nakakaloka! Maloloka ka ng bonggang-bongga, Day, dito. As in, kung wala kang kaalam-alam sa gamot, wala kang kaalam-alam, nako, Day, mag-a-adjust ka sa skills mo, mag-a-adjust ka pa dun sa mga kasama mo, mag-a-adjust ka sa driving. Baka 1 month pa lang, Day, dito sa Amerika, mag-give up ka na, Day, magba-buyout ka na ng contract. After 1 month, ayoko na. Gusto ko nang mag-buyout. Gusto ko nang pumunta ng California. Gusto ko...
Naku, baka ba sabihin, nagpaparinig ako. Anyway, naku, day, nakaka-stress ang bedside dito. Kaya, diyan pa lang sa Pinas, day, huwag tayong maging ano naman, yung parang real talk lang ito ha. Yung parang yung iba kasi, ang gusto parati is nung nasa ano na, nung pumasa na ng NCLEX at nag-a-apply na, ay, ayoko talaga ng long term. Ayoko talaga ng nursing home. Ayoko nun. Gusto ko bedside sa ospital. Wala ka ngang hospital experience pero gusto mo mag-bedside. Pagdating mo dito, ano kaya yung labas mo, day? Ano kaya yung nako, day. Syungangers. Pagdating mo dito, day. Gustong-gusto mong mag-hospital. Pero pagdating mo dito, nung nasa Middle East ka pa or nasa Pinas ka pa, wala kang bedside experience pero hospital bedside nursing ang gusto mo dito sa Amerika, mahihirapan ka, day, ng bonggang-bongga. After 2 months, 3 months, baka nag-quit ka na, day. Well, anyway, going back to retrogression, yun na nga, day, nakakaloka. Wala pa ring progress, pero at least, ang maganda dito, hindi siya nag-move further backward. Kung ano yung retrogression date or priority date nung nakaraang buwan, ganun pa rin. Igup muna ako ng kape. Kaya mga inday, ipagpatuloy mo lang yan. Nagkakaroon ng retrogression kasi madami na kayong nag-a-apply, mga inday. Per year, ang visa allocated lang sa isang bansa for immigrant visa is siguro nasa mga 3,500 lang or 4,000. Maraming EV3 visa. Pero, nililimitahan yan per countries. For example, 10% lang sa isang countries or 15% or 5% lang sa isang countries. Hindi naman lahat ng EB3 visa ay ma-allocate sa Philippines. So, kunyari, kung ang allocated visa lang or quota for the Philippines is 3,500 lang for the fiscal year of 2024 or 2023 to 2024, is 3,500 lang, pero ang nag-a-apply mga 7,000, 8,000, talagang magkakaroon, mga inday, ng retrogression. Anong ine-expect mo, di ba? Marami na ngayong nag-aambisyon na pumunta dito sa Jomerica. First and foremost, hindi pa karamihan yung nagtitake ng NCLEX noong mga time ko or nagpaplanong mag-take ng NCLEX nung time ko, nung 2018-2019. Dead ma lang sila. At walang naniniwala, ni ako nga, sa mga kakilala ko, halos walang naniniwala na makakarating ako dito sa Jomerica. Kan, wag ka nang tumawa, day. Baka mabash ka na naman. Charis. Hindi pa sumisikat, bash na agad. Charis. Anyway, naluloko talaga ako doon kay kuya. But anyway, good luck na lang sa'yo, kuya. Feeling ko nag-unsubscribe na siya kasi nung tiningnan ko yung video na yon, after 1 or 2 days, nakita ko na merong -1 na subscribers doon sa video na yon. So for sure, merong isang nag-unsubscribe. For sure, si kuya na yon, di ba? Nakinig siya sa aking, sa aking explanation or sa aking advice na kung nakaka-stress lang ako sa buhay niya, kung nakaka-stress na ako sa buhay niya, i-skip niya na lang yung channel kasi, oh my God! Ayokong nakaka-stress sa tao as much as possible, di ba? Kaya hindi ka na nag-breakfast kan, puro ka talk. Ay, ang sarap talagang humigop ng kape, di ba? Sa malamig na panahon. Dito sa Amerika ngayon, mga inday, lumalamig na yung panahon, nakakaloka. Ay, kaya ang final advice ko lang talaga sa mga sa mga magte-take pa lang ng NCLEX, sa mga nag-aantay ngayon, please, i-enjoy ninyo yung panahon, yung time na nasa Middle East pa kayo, na nasa nasa Pinas pa kayo. Enjoy your time. Kung nasa Middle East kayo, nasa Saudi Arabia kayo, like me, galing akong Saudi Arabia, please,
travel all over Saudi Arabia, mga Inday. As in, yan yung na-miss ko. Soon, I will be traveling around Saudi Arabia. Pupunta ako ng Saudi Arabia para mag-travel doon. Kasi, oh my God, yun talaga yung pinaka na-miss kong important things na dapat nagawa ko sa Middle East. Yung mag-travel around Saudi Arabia since nandoon na ako. But anyway, right now, since meron naman akong 1 year multiple entry visa sa Saudi Arabia, baka bumalik ako doon, mga Inday, para mag-travel at tumikim ng mga Charis! Tumikim ng kabsa, ano ka ba? Anyway, yun yung pinaka-ano ko, na nag-travel and i-enjoy lang yung buhay. Kasi may tamang panahon, mayroong right time, right date, right lahat, right medication, charis. Merong tamang panahon para mapunta ka dito sa Jumerica. Pag handa ka na. Handa na ba kayo? Charis! Sige na mga Inday, babush na. See you on my next vlog. Babush!